rivalries na napapanood natin. Sa labas ng laro ay kadalasan ay sila-sila din naman yung nag-uusap. In fact, kung may chance nga ay nagsiscrim pa sila cross-region. But right now, nagbabalik na nga tayo sa ating Land of Dawn. Look at our Infinix in-game equipment. Narito pa rin tayo sa mga sangkap pa lamang. Wala pa talagang nangyayari. Pachapsuy, yun talaga yung mga best na progression, item progression ngayon. Kung ano man, kung saan ka nasasaktan, build mo lang yung kalahati ng item na yon. Pero itong matchup na to, kanina ko pa napapansin, kahit nagkakaroon tayo ng mga pause, masyadong matapang si Oheb. Netsky ngayon na tinututukan. Baby cakes in! First blood para kay Oheb. Ang sakit nun pare, dalawang siege minions ang nawala sa kanya at naplatuan pa siya ni Oheb. But look at this, Turtle, sinimulan na ng side Omega. Okay, nandyan ang pangunguna with a grab as well. Ryzen is down. JP on the other hand, mababaliktad ang sitwasyon. Haji on the other hand, pala makakakuha ng pagong. Solid na pag-agaw para dito kay Haji. Kahit ba napitas si Ryzen dun sa baba, mukhang may balik naman dito at pumasok na naman si Carl TZ, babagsak. JP makakaalis pero si Sanford ay makakatakas din naman ng bigla lang pero isa lang ang makukuha sa kanila. Yung trade-off na yon, okay sana for TLPH. Panalo na sana sila. Nakuha nila yung gold lane, napatay nila si Ryzen, kaso naagawan pa sila ng Turtle. And hindi pa natapos doon. Even si Carl TZ ay namatay pa dahil doon sa overextension. So that evens out yung lead na nakuha ng TLPH at the very early. But the good thing for them is that Claude yung sinusuppress nila. But speaking of gold lane matchups dito, no, kung sa Claude ay pinapanood na rin si Netsky, ngayon naman si Oheb, number 1 pala sa Granger. The Filipino sniper reinventing himself mula sa Beatrix na tumututok kay mas madaming nababaril gamit ang kanyang bagong main hero na Granger. The Filipino sniper no? Na ngayon with the Death Sonata, 75% win rate, medyo mataas-taas yun honestly. And now for TLPH, ganun pa nilang binigyan ng chance na Boomer's Blood ka, baby cakes, akong bala sa'yo. Wag ang baby cakes ko Kasi nakita ni Carl TZ na yes, hinaharas ni Oheb itong si Netsky pero somehow nalugi na siya doon sa HP bar na meron siya kasi with the stack of Art of Thievery and even yung mga papalo-palo ni Netsky, yung pagdalaw niya sa baba, supposed to be dapat trade-off lang yon. Pero nakaabot pa si Carl TZ, although namatay siya doon sa Turtle, but still it's a good sign na ini-extra pass nga ng TLPH yung laban. Nakakatakot din if you're Netsky, no? Dahil kanina nung dumaan si Carl TZ, the BMI was already expended. Nagamit pa niya yung Purify niya para makapag-reposition. But sadly, 1,000 yung nawala sa kanya sa entire encounter na yon at napunta sa kamay ni Oheb. Ngayon, yung 1,000 na yon ay mapapanood din natin na kalamangan ng TLPH as the second turtle is about to begin. So Sanji on the other hand, Purify na purse agad doon here for TLPH. But a good sign para sa Smart Omega as they set their eyes dito sa Turtle. Saktong-sakto and may flicker si Super Yoshi at walang Purify si Sanji. Ito ata yung laban na gustong mahanap ng Omega. Sanford ang bibigyan nila ng bagya. Pupul na ngayon ng Turtle pero mukhang babagal ang Turtle fight na ito. Sino kaya magiging merienda? Super Yoshi places himself on the idea pero nanguna agad si JP. Kakasabi lang natin na dapat sila talaga yung proactive. And proactive ang releasing to si Netsky. Kapalit niya ng buhay ni JP. Sanford may kakapit. Ayun lang. Iyahain kila Carl TZ. That's 2 men down for the side of Omega. Sinasabi natin na kailangan maging extra fast ang side ng TLPH and yes, they did. They in fact, sila pa yung nauna doon sa iniisip natin na mauuna sa Super Yoshi with that flicker. I am offended against Sanji. But then again, sabi ni JP, ako na bahala. Kung wala kang Purify, hindi tayo pwedeng maunahan. Oo nga, and that takes a lot of game IQ and yung decisiveness na meron dito si Daddy JP. Alam mong tatalunan yung farsa mo. So bago pa man din mangyari yun, ikaw na mismo yung tatalon in the sheer confidence na makikita natin dito sa ating replay natin ng Infinix. Ito na yung nabato na nga at naihain pa. Napakaganda ng pasok ni Sanford dito to the point na tapos na dapat yung teamfight. Let's be honest, tapos na yun. Pero binigyan pa niya ng +1. And this is what I'm talking about na maganda yung magiging tandem nila ni Daddy JP at Alea, diba? Multiple pwedeng pang ISO na play, pwedeng pang hain na play. Naman? Pero ito na naman si Daddy JP. There's going to be a tsunami sa Mount Super Yoshi na lumiko. Medyo buhuli ako ng TZ at si Netsky magpapala ng mga bala. Pinagsasalo dito nila JP. But on the other hand, Sanji is being targeted. There's going to be the wings by wings. Makakaiwas pa rin naman. Nako, medyo na dumadami na ang death dito ni Carl TZ at hindi na lumalaki ang gold lead ng TLPH. This is really turning bad dahil yung Claude na dapat late game pa at nalugi na nga sa simula ay siyang dumadami din ng pera para sa bagong barangay. Siya pa yung unang makakabasag dito sa bottom lane and not just that, even Super Yoshi, pinakita lang din niya yung decisiveness niya. Nung nahuli siya
siya and hindi siya na-burst ng mga members ng TLPH. He flickered in, jumping into Carl TZ. Enough na yung Don't Run Wolf King para pumasok si Nets with that blazing duet. And you're right about what you've said, na yung Claude na late game mo paaasahan, umaaga yung power spike dahil sa pagsama niya doon sa mga crucial rotations ng Smart Omega. This is a problem. At mukhang papunta na nga sa DHS. Looking at the gold lead, may hawak pa rin naman na 600 gold lead si Oheb against this Claude. So okay pa naman, yung Skypiercer ay available na rin. Feeling ko napaka-importante para sa DLPH ng upcoming turtle fight natin. This is the last turtle of the game, and in terms of battle spells, ay yung mga playmakers ng side ng TL ay nariyan ang kanilang mga flicker. Yan, nandun yung keyword natin, decisiveness or decision para sa TLPH. Their decision leads on to the isolation or pwedeng kunin nga dito ni JP. Meanwhile, for Smart Omega, ang decision nila dito is patabain muna ng gusto si Netsky. Try and make it earlier muna para sa Claude. Very smart decision para dito sa Omega, di na pumalag. Yes, dahil up na yung Skypiercer para kay Oheb, alam mo na ang gagawin ng TLPH ay lumaban with the turtle. So kumuha ng kills after the turtle. The moment na nag-decide ang Smart Omega na teka, ibigay nyo na lang yan kesa paagahin pa yung snowball ng Granger with that Skypiercer. Total nakaklot naman tayo. Wala tayong problema sa late game. Tama naman. Kakasabi lang natin, you want those numbers. Again, yung number, Haji! Haji. Medyo kakasalaw sila sa Haji. Habang si Netsky with the blazing duet sa pinakalaman na mga mabibuild up nila si JP. Members of TLPH ang naunahan doon. Humahapdi na si Netsky. Maganda yung initial na plano doon ng TLPH, but Super Yoshi and Haji exerting enough pressure dito kay Sanji. Oh! Mukhang maaagawan pa nga ata ni Ryzen si Carl sa sarili niyang purple. Naagawan nga siya with that retry and the Thorn Rose coming in from Ryzen. Wala ngayong blue o purple buff. Ito si Carl TZ. And mahirap yon para sa isang assassin o sa isang YSS na mawalan ka ng mga early buffs na kailangan mo. Kasi hindi na mabubuo yung death ball na gusto mong mangyari. Yes, may items kayo. Enough naman yung Hunter Strike and yung War Axe and yung Hunter Strike and Skypiercer mula sa Granger. Pero kung hindi mo maipapalo yung items na meron ka, it's a problem. Minsan kasi pag super extra fast ka gumalaw, you're tending to overstay your welcome. May mga mishaps na nangyayari. Pwede kang madapa. Katulad dito for TLPH, medyo nadadapa sila sa mga hinuli ni Daddy JP. Pero doon sa may pinakalikod, Tsunami Slam onto James. Makakataas pa rin. Nakalabas sila dito si area ni Sanji. So it's up to Smart Omega to counter-react. At ang reaction nila ngayon ay somehow umatras ng konti. Kung may damage, okay lang. Pero pag hindi, huwag ipilit. Uy, buti na lang hindi pinilit ng dalawang kupunan dito. Sanford was already very deep doon sa labang iyon. And Omega had tools para pumasok doon kay Sanji. Pero lalabas na rin kasi yung Lord. Usually, ang ating mga teams dito ay disiplinado enough na hindi lumaban ng 50-50 kapag magkaka-Lord na. Sakto-sakto, hahawakan ng TLPH ang pinakaunang Lord ng larong ito. Omega ay umaaligid lamang doon sa may Bugedli. At kaya naman natin na makahanap ng angulo dito. Medyo mababaw pa ang pwesto dito ni Sanford. Ayaw talagang libitawan dito ang left bush mid. Very important to notice din dito yung pag-ikot ng JP! JP na mangunguna naman extra Lang! fast burst here. Super Yoshi's down. Netsky sa may pinakagilid, clear out lang ng mga minion waves. Sanji! Sanji makakaligtas pa rin naman with the wings by wings. On the other hand naman si Sanford, JP and Oheb is enough to turn and chase. Dami kasama. Pero sa ngayon, samahan mo muna yung ibang mga teammates sa pagbagsak. Lord ngayon ay buhay pa rin naman. Ryzen and Netsky on the lead. Malaki pa rin ang advantage dito ng TLPH. Pero may retribution steal na pwedeng maganap. Omega may hawak pa rin silang retry. Kailangan mag-ingat ng TLPH dito. At mukhang dahil nga alam nila na may Lancelot pa, ay sinasayaw pa nila ng bagya. Ang Lord na ito, babalik pa rin. Half HP on this Lord. Conceal play mula dito kay JP. Di pa naman tatalaw pero mukhang mahanap nila si Ryzen dito. Ito na ba yung Lord? Sumakto may Federdestruct na si Cortez. Makakuha ng Lord. Kabilang banda naman si Ryzen makakatawasan din yung Netsky! pang-Lord. Habang naman si Netsky with a blazing duet. Maipit na corner! Si Oheb Netsky with a double kill. At si Sanford ngayon ang hahabulin nila James. Nako si Sanford, sobrang lalim mo na pare. The Apex Predator against 2. Sa kapupunta, Jack Palau! Monster kill for Netsky. Napakaganda na ginawa ng Smart Omega doon. Even though hindi nila nakuha yung Lord Objective, they still won the post-objective team fight. And yun yung pinakamahalaga for them, na kumuha pa rin ng trade after losing another objective. And for Netsky, yun yung pinaka-ideal na pwede mangyari doon sa laban. Maubos na yung mga members ng TLPH. That's a shutdown for Oheb. Meron siyang 30 stacks ng Skypiercer kanina, but because of that, nawalan agad ng isa. That's down to 27. Kahit pa paano yung number rin is significant enough para makasurvive sila doon sa mga ginagawa ni JP na pagpasok. At
napaka-importante ng mga pagpasok ni JP dahil ang daming naiilang mula sa Omega. In fact, doon sa pinakahuling Lord natin, naging sapat yung pinakita ng TLPH para magkaroon ng slight edge ang TLPH sa pagkuha ng Lord na iyon. And of course, this is Carl TZ we're talking about. Yan talaga yung final boss ng mga junglers dito sa pagpasok mo ng MPL Philippines. Tuloy lamang ang pag-siege para dito sa Team Liquid. Makukuha na nila ang tore dito sa may bandang gitna. Pero mukhang hindi na masyadong matutuloy pa. Great defense para dito sa Barangay Omega. And even for Smart Omega, hindi sila masyadong nag-lag behind in terms of net worth. Nakakapag-farm pa rin naman, nakakahabol. Looking at the gold leaders, Netski hindi naman siya masyado nahuhuli. Kailangan din naman na kasi sumabay ng sumabay dahil for the side of Smart Omega, yun yung ginawa nila ng early. Paagayin natin yung scale ng isang Claude. And kung hindi nila magagamit yung Claude this mid-game, magkakaroon na ng problema kasi maganda naman yung mga pasok niya, yes. Pero because of them having a Pharsa and a Granger, ilang pa din at kailangan sobrang halaga ng timing para sa Smart Omega. Oh, yung timing talaga yung kailangan nilang isipin eh. I think there was zero timing na pwedeng makapasok yung Claude kanina during that team fight. Kaya naman ang huling dalawang nabuhay si Ryzen pati rin si Netski. This is just TLPH having a lot of experience in terms of securing objectives. For Omega, mukhang kailangan natin nilang makahanap muna ng mga pitas bago sila humanap ng objectives. Pero humihirap at humihirap yun dahil na rin sa Mountain Shocker na awak dito ni Carl TZ. So nahihirapan na nga si Netski makapwesto, mas nahihirapan palalo yung initiators nila. And going back to what you've mentioned na kung saan ang TLPH nga talaga yung nagsiset at na-awkwardan sila pag may Pharsa and even Kalea. Now it's up to Smart Omega na hindi maging idle at maghanap muna ng ilang mga formations such as split pushing their way. Naman yung usapan, yes, they have the Claude and even the Lancelot can do so. Pero kapag nag-decide ang TLPH na mag-burst down ng objective, medyo mahirapan silang humabol. This is still a YSS, a Granger, and a Pharsa. Artillery-wise, they have it. Di nila kailangang lumapit ng sobra para lang ma-maximize yung damage output nila. Unlike for Smart Omega, kailangan ni Nets pumapasok siya sa backline. Si Super Yoshi kailangan nag-flicker in. Yung Kagura ni Haji, kailangan maaabot yung Pharsa. But unfortunately for him, hindi nga niya mahanap saan manggagaling. Oh, ito yung literal na front to back lineup. But here comes Super Yoshi with a conceal play. Makikita si Sanji at makakancel out ang kanyang conceal. Nice traces palayo pero easy Lord para dito kay Ryzen. Flicker out, may nahuli pang isa. Okay, maabutan nga na dito Super Yoshi. Makakahatak na isa at mababala na naman si Netski. Ito na yung opening, ito na yung window, ito na yung free. Ito yung nakakay nila. Pero for Smart Omega, mababawasan ng isa. Ryzen makakapitan at hindi ba uwi. Sanford ba na double kill? Tututok naman tayo dito. Makakapag-out pa rin naman sila Netski. Pero yung Lord na darush sila, mapapakinabangan ba nila ng gusto? Dito natin makikita kung paano lalaruin ang bagong barangay. Si Haji ay nahuli pero napalik pa niya sa tore. Mukhang delikado si 4D dito. Ang layo na narating. Nandyan yung hatak, nandyan yung mga bala. Pero makakatakas pa rin dito ang Apex Predator. Napakakunat at gagamitin na nga nila yung Lord doon sa may bandang itaas. Sobrang ganda nung ginawa ng Smart Omega doon. Yung timing na sinasabi natin, that is the very perfect timing na ginawa nila doon sa laban. They got that Lord objective na hindi man lang nalaman ng TLPH na teka, sinisimulan, binaburst na pala, tapos na pala, and they almost won that post-objective team fight with Super Yoshi surviving yung initiation from JP and yung burst mula kay Sanji, yung Don't Run Wolf King, I am offended na naman, gave way para sa Smart Omega na i-even out yung trade dahil din doon sa Blazing Duet combo nila with Netski. And again, nagiging issue ngayon ng TLPH is that hindi nila mahawakan yung Pinner's Blood nila. At ito yung isa sa mga kailangan talaga nilang panoorin, no, si Netski. And I feel like looking at our replay dito, nakatid ng Infinix, ay makikita natin kung gaano nga ba kalaki yung impact ng Blazing Duet na yon. Immediately bursting down Carl TZ. And looking at their Infinix in-game equipment, bago tayo pumunta dito sa instant replay, nakita ko na bumili na ng Lightning Truncheon dito si Sanji para sagutin siguro yung impending na Claude disaster na walang magic defense. Kailangan din niya ng cooldown reduction na bigay nung Lightning Truncheon na yon. And for Sanji, siya yung pinaka-aabot doon eh. Kailangan siya yung maganda yung pwesto, siya yung makapagbitaw ng Feathered Airstrike or even ma-force nila let someone force that Purify against Netski tapos siya yung hulihin ni JP. Ang kaso nga lang, yung glue yung nagamit ni Sanford, matutunaw din siya kung pipilitin niyang humarap kay Netski. So, ang main idea for TLPH right now is kahit matira si Netski doon sa laban, siguraduhin nilang siya na lang yung matitira at wala nang poprotekta sa kanya. So it's all about survivability. Basta maubos lahat ng kasama niya, hindi niya naman magagawa mag-same play. That's true. Experience para kay Netski, kaya nga napabuti yung pagpasok ng Blazing Duet dahil nga inalay ni Super Yoshi and James yung mga buhay nila
just so you could have that timing. Kasi kanina pa tayo naghanap ng timing here sa kanilang na first blood ng TLPH. Now, looking closer, naka-blade armor na rin dito si Yun. Sanford. Speaking of blade armor, no, yan talaga ang kailangan dito ni Sanford against Netski. Isang Claude na mahilig bumanat. That would at least give a bit more protection para dito sa main tank or yung magsusot Aha. talaga ng damage para sa TLPH as the second or third lord of the game is already spawning. We are entering the 17-minute mark. Isang minuto pa bago lumabas yung ating Evolve Lord. Pakiramdam ko para sa mga teams na to, hindi naman nila aantayin pa. Kung pwede nila makuha ng libre, ay kukunin na nila. Although maganda yung pagkaka-pick up ng Blade Armor, medyo kulang pa din as of the moment dahil sa Malefic Gun pick up mula dito kay Netski. So, kailangan pa ng antikiras ni Sanford para lang din ma-mitigate niya yung physical damage output na magmumula sa Claude. Kasi again, we're talking about the Claude, one of the first heroes na meron talagang percent health damage because of the DHS. So, technically, medyo masasaktan pa rin si Sanford. But because of the help of this zone from Sanji, mahirapan pumesto ang Smart Omega. Okay, kinda tricky yung naging window doon for Sanford, pero lumalamang yon para sa TLPH dahil na-awkwardan, nahihirapan, makahanap ng timing dito sila Super Yoshi na mukhang sa Mother likod Shocker. na atake. Doon yung Mother Shocker, Vision, Flicker. andyan yung Intel, pero para makakuha ng Lord, habang doon sa may pinakagilid naman, itataka si Crowd Easy, that's key with a blazing duet, tanggal si JP. Next on the move, ay kung sino man ang mag-overstay, pero mukhang para sa TLPH, atras muna ang call. Solid, nakuha nila yung Lord pero nagbayad sila ng isa. Usable pa rin naman ata to, no? Kaya pa naman, ma-utilize pa rin nila yung Lord. That would go onto the bottom lane. So yung mid lane and yung top lane ay magiging libre for the side of TLPH. But again, we're talking about timings. We're talking about perfect moments. And that moment, di ba nag-conceal ngayon ang side ng Smart Omega? They're trying to get that. Aray ko po. Wombo combo! Sanford naman ang next. Isa-isa na lang tinatanto sa kanilang listahan ng mga members ng Cavalry. Ibang klase yung call na yun. We talked about tempo. Kanina pa natin pinag-uusapan yun. At ito yung tempo break ng Omega. Dapat Lord push na yun. Dapat usable na. Alam natin na kayang gamitin yun ng DLPH. Pero ngayon na napilayan. Carl Tizzy taken out by a concealed play. Ay mukhang makakadepensa na naman ang barangay as we enter the 18-minute mark. Dito na ang lason moments para sa Omega kapag pumitik na ang tinatawag nating OG Omega timers. Malayo pa yung Lord doon sa bottom lane eh. So hindi pa ginagamit ni Carl Tizzy yung Mountain Shocker niya. Kasi normally, you would use that kapag nakadikit na yung mga minions doon sa doon sa top lane and doon sa mid lane. Ang kaso nga lang, with that off-tempo pick-up mula sa Smart Omega, nahabol at inabutan nila si Carl Tizzy. And that gave, tulad nga na sabi mo, that gave them the advantage with TLPH not using that Lord onto their own. Now, back to square one. Maaari na namang ilaban ng Smart Omega, but for them, they don't have to be the one to force the team fight. Kailangan TLPH yun. Yeah, and ganda talaga ng counter-attack doon with Super Yoshi on the lead. Ito talaga yung sinasabi ko na mas bagay sa kanya when he's taking charge, when he's taking control kung sino nga ba yung mga pwede nilang bigyan. And that was really worth the risk for Smart Omega. Dahil nga kanina, ang tanong natin, mapapakinabangan, mamamaximize ba yung Lord? Ngayon na sagot ay hindi. Oh, No. sheer confidence talaga, no? Kakaiba yung pinakita ng Omega doon. And for TLPH, pakiramdam ko na kay Sanji na talaga ang bola dito. You have the first damage. Ryzen papasok sa bush. May iwasan naman with the Thor Throws. Hindi agad pumitik sila Sanji doon. The patience, the trigger discipline mula dito sa TLPH. Hindi mo gagawin yun normally kung alam mo na may mga tao doon. Kasi technically, kapag may Kalea doon, punishable yung ginawa Patay ni ka Ryzen. ni Ryzen. Patay ka doon. But because alam mo at confident ka na you can dodge those pick-offs mula sa TLPH, in fact, yung pasok niya ay phantom execution pa para kung may tao, kaya niyang patayin kasi alam niya yung damage output niya eh. You're right. At bawang disclaimer mga children, pero ngayon for TLPH, it's time to somehow teach a lesson dito kay Ryzen. Pero sa kabilang banda kasi, parang iba rin yung hinahanap kasi ni Daddy JP. He's trying to somehow na mauna doon sa mga hiding spots sila Super Yoshi. At hindi rin kasi pwede kanina, no, kung nag-burn na agad ng flicker si JP. Magkakaroon pa ng Lord it kung sakaling mapitas nila. Nasa 40-50 seconds ang death timer. Medyo mahihirapan nata pero may first of all! Isa! Oh, Haji no! hindi nakaiwas with a rush umbrella flea. Okay, meron bang isasagot dito? Smart Omega. Tanggal agad ang mid laner here for them. Ayun lang. At aabutan Ay, pa. Yoshi! Okay, mama, Brandon Fly! Sabay kabilang banda naman si Ryzen na matatanggal. Super Yoshi, kinabita with a grab. Nag-i-spread out ang mga Immortality members dito ng Cavalry. Immortality is already down here for Super Yoshi. It's going to be a double kill para kay Oheb. Smart Omega. Akala nila lamang na sila, hindi pa pala. At sa pagbagsak ng isa, 3 ang kapalit.
kahit walang jungler dahil parehas no retry ang magkabilang kupunan. Mukhang i-GG na rin Teka. ito ng Team Liquid. Oop, napakaganda ng ginawa ni Sanji na yon. Nahawakan yung bush kasi he knows na pwedeng lumaban yung Claude at kaya't posible na mapatay yung ibang members ng TLPH. Pero ang ganda na sana nung idea ng Smart Omega, counter-engage kahit pa nawala si Haji on the process, they can still go for that kasi yung damage output ng Lance and yung Claude is enough. Ang kaso nga lang, yung sustain mula doon kay Daddy JP doon sa passive. Surge of Life is the key talaga. At dun bumuhay, or yun yung bumuhay talaga for the rest of TLPH. Now, going back, maganda naman yung play ni Super Yoshi. Pero without Haji, yung extra sana dun para sa yun yung overturn, ay hindi nila masyado na ma-maximize. Makikita natin yan no, sa ating instant replay natin ng Infinix. Nung nga ba yung nangyari sa teamfight na yun, that was a spectacular blazing duet mula dito kay Netsuki. Pero dahil na rin sa backline damage and sustain na hawak ng TLPH, ay napaliktad pa nila yung laban na yun at hindi na makapag-free hit dito si Netsuki. No? Masyadong delikado kung lalapit siya kay Sanford. Kaya naman itong Evolve Lord na to ay magmamarcha na dito sa mid lane. Kontrolado din ng TLPH ang top lane and bottom lane wave at mukhang 3 waves crashing ang kailangan depensahan dito ng bagong barangay. Sasagutin muna nila ang doon sa bottom lane pero pasag na ang mid. Kailangan ng sagutin ng Omega yung Lord na paparating sa base nila. Okay, mamimingwit na naman dito si Daddy JP nga ba? flicker, Nag-aabang lang. May flicker na ready here for the Kalea. Habang Salvador na spread. Diyan yung slam. Ayun na! Wala! Ito na nga yung sinasabi natin isang tsunami slam. At nakatarget Ayun. sila lahat dito kay Super Yoshi. Makakansel pero at nakapilang banda naman. Eh di natunaw na ni Netsuki yung Lord Wow. na nadadala dito ng Cavalry. Now it's going to be a concealed play. Babasag pa rin ang Torres. Successful ng pagtitong na dalawang inhibitor turret. That's 2 inhibitors down at mukhang magbaback na ang TLPH. I honestly think na tapos na dapat yung laro with that Evolved Lord pero naging naganda ang call ng Omega doon. Still a masterful defense coming in from Smart Omega. Yung patience ni Netsuki. Even though na nahuli si Yoshi doon at hindi siya namatay, go signal na sa rin. Normally, go signal na yun na, teka, palag na tayo. But because na may Lord yung TLPH, nagdumisiplina lang si Netsuki. Okay, Lord muna ako. Wala akong ibang gagawin kundi banatan yung Lord and that gave that breathing moment para sa Smart Omega na hindi pa matapos yung laban at the moment. Now, 33 seconds dito sa next na Lord. Kailangan kumontes dito ng Smart Omega. They have the ability to do so. Mayroon pa rin tayong threat ng Thorn Rose Retry mula kay Ryzen. So kapag makuha ni Ryzen to, this could be the end of the game for TLPH. Tsaka napakamalas din for Omega na ang malayong lane sa kanila, ang kanilang long lane na yung malayo doon sa Lord. Dahil dyan ay kailangan talaga nilang alagaan ang wave na yun. Yes, they do have the Claude para mag-clear ng wave na yun pero dagdag din kasi sa mga potential dangers na kung mahuli yung Claude in transition, that would be GG para dito sa Omega. At ayan na nga ang ating panglima na Lord sa larong ito. 24 minutes in. Ang pinakamatagal na laro ngayon currently in MPL ay 26 minutes at mukhang paparating na tayo doon. Might be a record-breaking game yet again. Pero sa ngayon, breaking off the Lord here is Netsuki. JP sa may bandang kanan, atake, lapit lang concealed play. May Carl, flicker Muppet to, Shocker. delikado to ha. Makikita niya si Netsuki, pero doon pa rin naman ang mga bala. Sino to? Dying out dito si Haji. Sumaabot, pero si Haji at si Super Oy! Yoshi magkakaroon ng Sanford! pero hindi pala inapangalan damage. Sanford going in. Andyan na naman ang pag-grab-grab. Habang si Oib naman, Ay, kinakalala JP gets dito it! na iligaw dito ni James. Oheb. At matatanggal yung mga shutdown kilaban si Sanji at si JP naman. Ay pagtutulungan Netsuki! dito sila Super Yoshi and Netsuki. Immortality is broke off. Ay ayaw yan. At dito. Andyan ka na lang. Achilles be here for Sanford. The Sansan Duo is doing it. Featured in Carl Dizzy as well. Super Yoshi lang natitira. At siya na lang ang dedepensa mag-isa against 3 members of TLPH. At mukhang hindi na hihintayin ang Cavalry ang Lord. Papasukin na dito ni Carl TC. Super Yoshi with the immortality pero yung minions na lang ang inaabangan. This might be it as the Cavalry stomps their way for Game 1, securing the first game win for the series. Long game, no problem. TLPH ang makakakuha ng game.